Hello guys, good morning. What's up today? The Urban Plant Grower po with you. At narito tayo sa rooftop container garden ngayon. At ngayon ay ipiplex ko sa inyo ang mga malalago kong tanim na tanglad or lemongrass dito sa aking rooftop container garden. Ayan po, napakarami at napakalagunan niya. Napakala mo palaya na siya. Oh. So yan po ang aking tanim na 5 months ago na mga seedling ng lemongrass o tanglad, at ngayon ay mga malalago na sila. Kaya napapakinabangan na natin, nakakakuha na tayo ng mga panglagay natin sa pagkain. So ipipix ko sa inyo ngayon kung mga paraan ng pagpe-preserve ng tanglad para madali po sa atin ang pagkuha o pag-ani at pwedeng tumagal sa ating kusina. Kung kailangan natin magluto ay pwede natin magamit. So marami pong paraan ng pagpe-preserve. Ang isa po ay kukunin nyo po ang ilang puno at lilinisin nyo at ilalagay nyo po sa plastic at ilalagay sa freezer o sa refrigerator o sa vegetable bin ng ating refrigerator. So mapipreserve po yan po sometime. Ang problema po doon is, the drawback is yung natutuyo po siya sa tagal ng panahon. So ang mangyayari, itatapon lang natin kung tuyo na at di na natin mapakinabangan. Another one is yung pinapatuyo po ito at ginagawang powder at ilalagay nyo po sa sealed plastic para hindi siya masira for a long time. Isa rin paraan. Pero kung wala naman kayong magagawa ng ganun, wala kayong blender o grinder para mapulbos yung dried leaves ng lemongrass o tanglad, ito po ay isang paraan ng pagpe-preserve. And dito po yung sa akin na kinuha. Kumuha po ako ng 10 piraso dito at nilagay ko po sa plastic container na may tubig. Ayan, may tubig siya at binabad ko po siya dyan. So nandiyan, ito po ay nakalagay lang sa kusina. Kung sakaling kailangan ni Mrs. na magluluto, kailangan niya, ay kukuha lang siya ng 1 piraso. Pero nakababad pa rin yun sa tubig at lagi kong pinapalitan with cover naman para hindi mapuntahan ng maitlugan ng mga lamok. So yan, nakababad lang po yan dyan. So kung sakaling kailangan ng kumuha, pwedeng kumuha ng 1, 2 o mag-oven ng manok, pwedeng ilagay sa loob, o maglaing, pwedeng ilagay din ito. At kung sakaling may sobra man, ay wala pong problema, hindi po masisira ito. Kasi itong mangyayari ito after 2 weeks, ay mag-uugat po yung ayan, makikita nyo may mga ugat na. Oh. Ayan, so lahat na po yan may ugat. So yung matitira doon sa 10 ay mag-uugat siya at ready for replanting na yan. So hindi po nasayang, hindi natuyo at hindi na natin itatapon. So ito po ang ginagawa ko na isang preservation technique na hindi nasisira yung ating lemongrass or tanglad at mapapakinabangan pa natin for replanting for another planting season. So ito po ay ready na for replanting at marami na siyang ugat. Ayan, so hindi po talaga masasayang siya. So in few minutes ay itatanim na po natin to para mabuhay naman siya. At ganoon din po yung mag-harvest kayo ng mint, yung mint na sinasama nyo ng tsaa. Nilalagay ko din po dito sa may tubig. Ayan, hindi siya natutuyo na katulad ng pinipitas natin, pinaputol. Ay natutuyo lang, nakababad lang po siya dyan. At ganun siya ay mag-uugat din at pwede natin i-replant in the future. So after 2 weeks, ito na po ang nangyari. Marami ng ugat at ready na po replanting to. So hindi po nasayang at magagamit po natin muli. Kung sakali man, at maglalagay ulit tayong another set of 10 or 7 or 8 na ilalagay natin dun for another cycle na magagamit. So wala pong katapusan na yung reusing and replanting
recycling, ay tuloy-tuloy lang po. Basta ito po, every 2 days ay pinapalitan ko ng tubig para maiwasan yung maitlogan ng lamok, para maiwas tayo sa dengue. At may cover din po itong styrofoam para hindi siya mapasok ng lamok. So yan po ang isang paraan ng pagpe-preserve ng lemongrass or tanglad sa ating kusina kung sakali. So ang kagandahan po ay may unlimited supply ako ng lemongrass or tanglad dito sa aming rooftop container garden. And for the last 5 years, hindi na kami bumibili sa palengke ng lemongrass or tanglad. At mahal din sa palengke ang isang piraso o 5 piso yata, o 2 piraso, 10 piso. Hindi na kayo bibili. So, ang kagandahan lang dito ay madaling mabuhay, ay pamilya po ito ng grass, kaya nabubuhay lang siya with continuous watering ng sa hapon. Lagi natin dinidilig at pwede natin gamitin yung ating empty sack of rice. Lagyan natin ng garden soil at dyan po natin itanim at siya ay mabubuhay na po siya basta under the sun. Kailangan po niya na maximum exposure sa init ng araw para lagi siyang lumalago. At ganoon din po sa ulan, wala po siyang problema. Basta may drain lang yung kanyang ilalim para hindi siya malunod. At gustong-gusto rin niya ang tag-ulan o tag-init basta with enough supply of water. So guys, I hope na mayroon kayong natutunan sa aking i-share na gardening tips sa pagpe-preserve ng lemongrass or tanglad sa ating garden at sa ating para sa kusina. Okay guys, thank you for watching. I hope na nakatulong ako sa inyo. So thank you for watching all my videos. Bye-bye!